Kabanata 3441 hanggang Kabanata 3450. Kabanata 3441. Ang Human King ay nakaupo sa 33 kalangitan. Naging may-ari na siya ng Geno Tablet, ngunit ang Geno Tablet ay hindi makakapalit sa Geno Hall na maging pinuno ng universo. Kailangan niyang maghintay hanggang sa maibagsak ang Geno Hall. Kung walang Geno Tablet, kahit natalunin mo ang Geno Hall, hindi ka makakapagiging kontrolador ng universo. Mayroon ng pinakamababang pundasyon ang Human King, kaya ang kailangan na lamang niya ay ang huling hakbang. Binabati ka namin, pinuno, sa pagiging pinuno ng universo. Lahat ng miyembro ng Blood Legion ay lubos na yumuko sa harap ng Human King. Ang maraming henerasyon ng kanilang mga tao ay nagbigay ng marami sa kanilang mahabang paghihintay para sa araw na ito. Lumikha sila ng Blood Legion para sa layuning ito. Ngayon, ang Human King ay kailangan na lamang ng isang huling hakbang para maging pinuno ng universo. Ginoong pinuno, kailan tayo maglalabanan sa Geno Hall? Tanong ng isang miyembro ng Blood Legion na may labis na kagalakan. Hindi pa tayo nagmamadali para doon, sabi ng Human King. Sinira ni Crepe Myrtle ang aking katawan. Bagamat hindi nagtagumpay ang kanyang sinubukang gawin, ang kanyang lakas ay nagpabagal ng pagsasama ng aking katawan. Kailangan ko pa ng ilang panahon para ganap na masipsip ang lakas ni Chinchu para matapos ko ang huling hakbang na iyon. Napakasama niyang tao. Galit na sigaw ng isang miyembro. Dapat niyang malaman na hindi niya talagang mapipigilan ang iyong pagiging pinuno ng Geno Tablet. Palagi siyang nakahadlang sa iyo. Hintayin mo hanggang sa gawin mo ang huling hakbang na iyon. Pagkatapos, makakapatay ka ng lahat ng tao sa masamang Geno Hall na iyon. Siya ang aking kaaway, sabi ng Human King. Wala namang mali sa ginawa ni Crepe Myrtle. Sa huli, tayo ang naghahangad na ibagsak ang kanyang pamamahala at magpasimula ng bagong panahon. Naiintindihan na nais lamang niyang pigilan tayo na makamit iyon. Hintayin nating talunin ang Geno Hall. Kung gusto niya, makakahanap ako ng posisyon para sa kanya sa 33 kalangitan. Sa kanyang lakas at kaalaman, magiging malaking tulong lamang iyon para sa Blood Legion. Siyempre, siya ay isang mayabang na tao. Hulaan ko na mas pipiliin niya ang kamatayan kaysa sumunod sa akin. Isang matandang miyembro, na may maraming puting buhok, ay lumapit at yumuko sa harap ng Human King. Tama ka. Tanging sa pamamagitan ng ganoon ay makikita na ang Blood Legion ay talagang makatwiran. Kapag ako ang nagkontrol ng Under the Sky, handa akong maging tagapagpahayag. Ikukumbinsi ko si Crepe Myrtle na sumali sa ating Legion. Hindi pa tayo nagmamadali, sabi ng Human King na nakapikit ang mga mata. May isa pang bagay na kailangan nating ayusin bago tayo sumalakay sa Geno Hall. Kung hindi, magkakaroon tayo ng problema. Ano ang bagay na iyon? Lahat ng miyembro ay tumingin sa Human King na may kuryosidad. Hindi nila alam na, bukod sa Geno Hall, maaaring may iba pang tao na haharapin ang kanilang pamamahala sa universo. May anak na babae si Hansen na tinatawag na Bauer, hindi ba? Tanong ng Human King kay God's Retribution. Nagkabaluktot ang puso ni God's Retribution. Yumuko siya at sabi, oo. May anak na babae si Hansen na si Han Bauer. Sa lahat ng kanyang mga anak, sa tingin ko ay siya ang paborito niya. Siya ang palaging nasa tabi niya. Ano ang tungkol dito? Bagamat sinabi ni God's Retribution ang lahat ng iyon, nakaramdam pa rin siya ng malalim na pag-aalala sa kanyang puso. Tinutanong ng pinuno si Bauer. Gusto ba niyang gumawa ng masama kay Hansen? Malamig na sabi ng Human King, palaging 5 taong gulang lang si Han Bauer. Hindi pa siya lumalaki, hindi ba? Oo, tama iyan, sabi ni God's Retribution na tumango. Kahit na gustong niyang tulungan si Hansen, hindi niya maaaring magsinungaling sa kanyang pinuno. Ang mga bagay na gustong malaman ng Human King tungkol kay Bauer ay napakalinaw. Kung ganun, tiyak na tama iyan, sabi ng Human King. Kailangan nating hanapin si Han Bauer. Dalhin ninyo siya sa akin. Naisip ni God's Retribution kung paano niya malalaman kung ano ang gustong gawin ng Human King. Buti na lang ay may ibang miyembro na handang tanungin ito ng malakas. Ginoong pinuno, bakit mo kailangan ang anak ni Hansen? Hindi ko ibig na magdulot ng pinsala kay Hansen. Ang batang babae na iyon ay hindi naman talagang anak ni Hansen. Siya ang anak ng huling pinuno ng Geno Hall at ng pinuno ng God Chaos Party. Siya ay malaking banta sa pamamahala ng Blood Legion. Kaya, kailangan nating gumawa ng hakbang para alisin siya. Hindi itinago ng Human King ang kanyang layunin. Inihayag niya ng malaya ang kasaysayan ni Bauer. Siya ba talaga si Bauer? Lahat ay nagulat matapos marinig iyon. Lahat sila ay sumang-ayon na dapat nila kumuha si Bauer. Kailangan ninyong iayos ang inyong mga bagong lakas, malamig na sabi ng Human King. Hindi ninyo kailangang pumunta.
Ang God Chaos Party ay kasalukuyang nasa ilalim ng aking kontrol. Hayaan na lang silang pumunta. Hindi niya inakala na may makakapagpatay kay Bauer, ngunit kailangan niya ng isang tao na pipilitin si Bauer na lumabas mula sa kanyang pagtatago. Tanging sa pamamagitan nito ay maaaring alisin si Bauer. Umuwi na kayo ngayon. Kung walang mahalagang bagay na kailangan ninyo sa akin, huwag ninyong gambolain ako. Kailangan kong tumutok sa paggawa ng huling hakbang. Inikat ng Human King ang kanyang kamay at sinabing umalis na ang lahat. Nang umalis na ang lahat ng ibang miyembro, nagsalita ang Human King sa kanyang sarili. Kung hindi ako nakatanggap ng mga alaala ni Chinshu, hindi ko malalaman na may anak na ganoon si Hansen. Napakaayos ni Chinshu. Hindi man lang niya napansin kung anong uri ng mapanganib na nilalang ang nasa labas. Hindi ako gagawa ng pagkakamali na gagawin niya. Kikontrolin ko si Bauer bago pa ako makakuha ng kontrol sa Geno Hall. May access ang Human King sa lahat ng mga alaala ni Chinshu. Alam niya na si Bauer ay kasalukuyang nasa mga santuwaryo. Ang Blood Legion ay nagmula sa mga santuwaryo, ngunit hindi na sila makakabalik doon. Kung gustong nila kumuha si Bauer, kailangan nilang gawin ito sa Hardin ng Kalawakan at pilitin si Bauer na lumabas mula sa mga santuwaryo. Hindi masyadong maayos ang mga bagay sa Hardin ng Kalawakan ngayon, at pangunahing dahilan nito ay nawala si Hansen pagkatapos ng kanyang labanan laban kay Crepe Myrtle. Bagamat tiniyak ni Mr. White sa lahat na hindi patay si Hansen, nag-aalala pa rin ang mga tao tungkol sa kanyang kalagayan. Parang bumalik na ang katahimikan sa universo. Mayroon ng Geno tablet ang Human King. Maaaring magsimula na ang malaking labanan anumang oras. Wala ng tao na may ganang gumawa ng anuman. Tia Heng, napakalakas ng iyong lakas. Bakit ikaw pa rin ay soltero? Kung ako siyang, ikakasal ako sa maraming babae. Pupuntahan ko lahat ng magaganda. Kukuha ako ng pinakamagagandang babae mula sa dragon, at kahit na mula sa sky. Tiningnan ni Tang Xinliu si Wang Yuhang na may malalim na inggit. Nagsasanay siya kasama si Wang Yuhang. Hindi niya kayang labanan si Wang Yuhang. Parang ang paglaban kay Wang Yuhang ay isang malaking kasalanan. Galaw ng bibig ni Wang Yuhang, ngunit hindi siya nagsalita. Ikiniling niya ang kanyang ulo. Ang pagkuha ng babae na may ganoong lakas, para sa akin, ay parang pagkuha ng sarili ko ng sex doll. Baka gusto mo ang sex doll, ngunit hindi ko gusto iyon. Nais ni Tang Xinliu na sabihin ang isang bagay para tutulan iyon, ngunit bigla niyang narinig ang isang malakas na ingay. Parang may malaking butas na nabuo sa kalangitan. Nanginginig ang buong Hardin ng Kalawakan. Putang ina, sino ang may lakas ng loob na pumunta rito at makagambala sa Hardin ng Kalawakan? Napakasigaw ni Tang Xinliu. Tiningnan niya ang kalangitan at nakita na puno ng mga barkong pangkalawakan na sumisira sa mga depensa ng Hardin ng Kalawakan. Papunta sila sa Hardin ng Kalawakan. Maraming nakakatakot na nilalang ang lumilipad sa tabi ng mga barko. Mayroon din ilang pinuno mula sa 33 kalangitan. Nakita na ni Tang Xinliu ang marami sa mga taong iyon noon. Nakilala niya na dating kabilang sila sa God Chaos Party. Nagbago ang mukha ni Wang Yuhang at Tang Xinliu. Nagwala na ang God Chaos Party. Bakit nila inaatake ang Hardin ng Kalawakan? Sa Hardin ng Kalawakan, lumitaw sina Ning Yu, Wang Fujing, Xi Qingqing, Very High Leader, Sky Palace Leader, at ang iba pa. Marami sa mga pinakamahusay na tao ay tumingin sa kalangitan na puno ng mga barko at nakakatakot na nilalang. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Kabanata 3442. Ang mga barkong pangkalawakan at nakakatakot na nilalang ay sumasakop sa kalangitan at araw. Parang ang buong Hardin ng Kalawakan ay ngayon ay natatakpan ng mga ulap. Saan si Hansen? Sa gitna ng maraming nakakatakot na nilalang, may isang tao na lumakad pasulong. Si Ichi iyon. Tiningnan niya ang Hardin ng Kalawakan mula sa itaas at malakas na nagsalita na parang kumikidlat. Nanginginig ang buong Hardin ng Kalawakan bilang tugon. Nakatayo si Han Yufei sa harap ng lahat at nagsalita sa kanya. Hindi narito si Hansen sa Hardin. Sabihin na lang ninyo kung ano ang gustong ninyong sabihin sa kanya. Malamig na sumagot si Ichi, inutusan ako ng aking Panginoon na pumunta rito. Narito kami para bawiin ang dugo ng Geno Hall. Nakapikit ang mga mata ni Han Yufei at sumagot, kung gusto ninyo ang dugo ng Geno Hall, puntahan ninyo ang pinto ng Geno Hall. Bakit kayo pupunta rito at gagambala sa amin sa Hardin ng Kalawakan? Hindi ninyo ba alam na ang anak na babae ni Hansen, si Han Bauer, ay hindi talaga niya anak? Tanong ni Ichi. Mayroon siyang dugong konektado sa Geno Hall. Sinabi sa akin ng aking Panginoon na dahil kapareho tayo ng lahi, kung ibibigay ninyo si Han Bauer, hindi namin gagalawin ang kagalingan ng Hardin ng Kalawakan. Malaya kayong manatili rito sa Hardin ng Kalawakan. At ano kung hindi namin ibibigay?
Mukhang ngumingiti si Han Yufei, ngunit hindi siya ngumingiti. Sa mundong ito, hindi mahalaga na may isa pang hardin ng kalawakan, sabi ni Ichi. Ang pagkawala ng hardin ng kalawakan ay hindi ibig sabihin na mas kaunti. Kahit na alisin ang hardin ng kalawakan, papalitan lamang ito ng ibang paksayon. Hindi namin talagang pinapansin ang pagkakaroon ng hardin ng kalawakan. Napakasigaw ni Tang Xinliu na gustong niyang magsalita, ngunit unang nagsalita si Han Yufei. Iyan ang anak ni Hansen. Wala siyang kinalaman sa amin. Kung gusto ninyo siya, kunin ninyo siya, ngunit ang lubos kong kinamumuhian ay ang pagkita ng isang tao na may lakas ng loob na bantahin ako. Ngayon na nasabi ninyo na ang nais ninyong sabihin, nagpasya akong hindi ko ibibigay sa inyo. Gusto kong makita kung paano ninyo sisirain ang hardin ng kalawakan. Mabuti. Kung talagang may lakas kayong sisirain ang hardin ng kalawakan, huwag na kayong magsalita ng walang kwenta. Sumunod na sigaw ni Tang Xinliu. Gusto ninyong mamatay. Malamig na umungol si Ichi. Hindi na niya gustong magsalita. Inikat niya ang kanyang kamay at pinayagan ang maraming barko at nakakatakot na nilalang na magsimula ng walang katapusang pag-atake sa hardin ng kalawakan. Isang barkong pangkalawakan ang nagbukas ng pinto para ilabas ang maraming Break World Beast mula sa loob ng barko. Sila ay parang lobo na gutom ng maraming buwan at ngayon ay malaya ng gumawa ng kalokohan sa kulungan ng tupa na si hardin ng kalawakan. Maraming Break World Beast ang nasa hardin ng kalawakan. May 100 sila. Boom! Mayroong baysema ang hardin ng kalawakan na ginawa mula sa isang mahika. Hinaranggan nito ang pag-atake ng mga Break World Beast, ngunit ang baysema ay saka inatake ng lahat ng uri ng Break World Beast. Patuloy itong kumikislap, parang malapit na itong masira anumang oras. Handa kayong lumaban. Malamig na umungol si Han Yufei. Tiningnan niya ang base. Napakasindik ng mga Break World Beast na makita. May lakas ang hardin ng kalawakan na lumaban, ngunit ang hardin ng kalawakan mismo ay hindi kayang harapin ang laban na ganito kalaki. Kung magsimula ang mga tao na lumaban, ang lugar ay mawawasak lamang. Bukod sa mga pinakamahusay na tao, ang mga ordinaryong tao sa hardin ng kalawakan ay tiyak na mamamatay. Ang baysema ng hardin ng kalawakan ay itinayo ni Mr. White. Tanging si Mr. White lang ang nakakaalam kung mananatili itong buo. Tawagan ninyo si Lin Feng. Tumutok kayo sa labanan at huwag na kayong mag-alala ng iba pa, sabi ni Mr. White kay Han Yufei. Naramdaman ni Han Yufei na mas tahimik siya. Kung ganun, maglaban tayo. Nagbigay ng utos si Han Yufei. Si Tang Xinliu, na gustong-gustong lumaban, ay sumairon ng kalawakan. Kumuha siya ng kutsilyo at diretso siyang pumunta sa baysema at inatake ang isang Break World Beast. Bago pa makarating ang kanyang kutsilyo sa Break World Beast na iyon, isang kalangitan na puno ng berdeng balahibo ang bumababa na parang ulan ng palaso. Bawat berdeng balahibo ay tumutusok sa katawan ng mga Break World Beast at pinapatay sila. 100 Break World Beast ang mabilis na natanggal. Isang tahimik na lalaki na nakasuot ng berdeng balahibo bilang damit ay nakaupo sa kalawakan. Si Ningyu iyon. Nine Real? Sa iyo siya. Nagsalita si Ichi sa isang Break World Beast. Ang Break World Beast ay parang puting tigre. Hindi ito malaki, ngunit mas malaki ito kaysa sa ordinaryong tigre. Nakahiga ito sa ibabaw ng isang barko. Narinig nito ang utos ni Ichi at mahinang gumising mula sa kanyang pagtulog. Tiningnan niya si Ningyu at bumabalik sa pagtulog. Nang makita na hindi nakikinig sa kanyang mga utos ang puti na tigre, ninas si Ichi. Wala siyang magagawa tungkol dito. Nagsalita siya sa isang malaking itim na ibon at sabi, "Fishbird, puntahan mo at patayin mo siya." Malamig ang mukha ng malaking itim na ibon. Ipinagpag niya ang kanyang mga pakpak at lumipad mula sa barko. Parang itim na kidlat na maaaring hatiin ang kalangitan at lupa. Diretso itong pupunta kay Ningyu. Huwag na kayong tamad. Dapat nating ipakita sa kanila ang tunay na lakas ng God Chaos Party. Nang magbigay ng utos si Ichi, maraming barkong pangkalawakan ang nagbukas ng pinto. Maraming Break World Beast ang lumabas. Siguradong may hindi bababa sa 1,000 sila. Nagningning ang katawan ni Ningyu ng berdeng liwanag. Lahat ng berdeng balahibo ay parang liwanag ng espada, at lumilipad sila. Parang gagawin nilang patayin ang mga Break World Beast. Bago pa lumabas ang kanyang malalakas na balahibo, maraming itim na balahibo ang bumababa mula sa kalangitan. Ginawa nila itong sirang piraso ang kanyang berdeng balahibo. Nagkabungguan ito at dahan-daang bumababa. Nakita ni Ningyu ang malaking itim na fishbird at kumunat ang noo. Naramdaman niya na ang fishbird ay may nakakatakot na lakas sa loob nito. Nang makita na huminto si Ningyu at hindi makatulong na patayin ang iba pang Break World Beast, lumabas sina Han Yufei at ang iba pa mula sa baysema. Lumabas sila doon para labanan ang mga Break World Beast. Bigla, naging napakadilim ang kalangitan at lupa.
Ang mga alon ng lakas mula sa labanan ay nasa lahat ng dako. Bagamat matindi ang labanan, kahit na gaano katikot ang lakas o gaano kalakas ang mga alon ng lakas, hindi nasira ang Baisema na nagpoprotekta sa hardin ng kalawakan. Sa pinakamataas na palapag ng base, nakita ni Lin Feng si Mr. White na nakatayo sa harap ng laro ng chess. Nagtaka siya at tanong, Mr. White, bakit mo ako tinawag rito? Halika, maglaro tayo ng chess, sabi ni Mr. White habang tinuturo ang tabing ng chess. Nagulat si Lin Feng. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Mr. White. Sa huli, bakit niya gustong maglaro ng chess sa panahong ito? Ngunit naiintindihan ni Lin Feng si Mr. White. Alam niya na siya ay isang tao na seryoso sa lahat ng bagay, kaya dapat may dahilan kung bakit siya kumikilos ng ganito. Umupo siya sa tapat ni Mr. White. Mayroon ng mga piraso ng chess na inilalagay sa tabing ng chess. Inayos ito sa isang check. Tiningnan ni Lin Feng ang buong tabing. Ang mga itim na piraso ng chess na kanya ay nasa masamang kalagayan na. Ikaw na ang sunod. Tumawa si Mr. White matapos ilagay ang isang piraso ng chess. Tumanggaw si Lin Feng at kumuha ng isang piraso ng chess. Sinusundan niya ang tabing ng chess gamit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang mukha. Parang may napakalaking lakas na dumadaloy sa tabing ng chess. Kung saan niya gustong ilagay ang piraso ng chess ay may lakas na lumitaw mula sa kalawakan. Ginawa nitong tumalbog ang kanyang kamay at ang piraso ng chess. Halos mabulunan ng dugo si Lin Feng. Parang inaasahan ni Mr. White na mangyayari ito. Dahan daw ang nagsalita siya, dahan-dahan. Gamitin mo ang iyong Super God Spirit Body para maramdaman ang lakas ng tabing ng chess. Ang kailangan mong gawin ay gamitin ang iyong lakas para ayusin ang lakas. Humiram sa silangan at punuin ang kanluran. Huwag mong labanan ito. Naiintindihan ni Lin Feng na ang tabing ng chess ay konektado sa Baisema na nagpoprotekta sa hardin ng kalawakan. Gusto ni Mr. White na hawakan niya ito. Kabanata 3443. Napakaraming Break World Beast ang dumating. Sila ay parang madilim na ulap na sumasakop sa kalangitan, patuloy na umaabante. Si Wang Yuhang ay nagmamaneho ng kanyang bisikleta palabas ng Baisema. Nasa kanyang pinakamalakas na Super God Spirit Mode na siya. Ang kanyang buong katawan ay napakaganda tingnan. Saan man pumunta ang bisikleta, may dumadagandong na dugo na bumababa habang ang mga Break World Beast ay nagsisimulang magpapatayan. Nagagalak na nanunood si Tang Xinliu. Tumawa siya at sabi, galing mo, Tia Heng. Ito na ba ang lahat ng kayang ibigay ng God Chaos Party sa atin? Ano ang silbi ng pagdala ng lahat ng Break World Beast na iyan? Kapag nandito si Tia Heng, kung may 1,000 na dumating, 1,000 ang mamamatay. Kung may 10,000 na dumating, 10,000 ang mamamatay. Kakaiba, wala namang 1,000 o 10,000. Mayroon lang akong ako. Paano ninyo ako papatayin? Isang masama at kaakit-akit na boses ang umalangaw-ngaw sa kalawakan. May isang kakaibang babae na may 2 ulo na paparating. Hinalonggan niya ang pag-unlad ni Wang Yuhang. Ang mga Break World Beast na nagpapatayan sa ilalim ng impluensya ng lakas ni Wang Yuhang ay naging pula ang mga mata. Ngayon, lahat sila ay tumalon patungo kay Wang Yuhang. Nagulat si Wang Yuhang sa pagbabago ng panig. Alam niya na nakatagpo siya ng malakas na kalaban. Galit na nagpasigaw ng kanyang super hormone na naghahangad na ibalik ang sitwasyon ng mabilis. Ang mga Break World Beast sa paligid ay apektado ni Wang Yuhang at ng babae na may 2 ulo. Patuloy na naging pula ang kanilang mga mata, nagiging baliw ng walang patihil. Tatalon sila kay Wang Yuhang, at pagkatapos ay tatalon sila sa babae na may 2 ulo. Ang babae na may 2 ulo ay may mukha na napakaakit-akit at isa pang mukha na napakamalamig, ngunit parang mayroon silang mahika. Sinusubukan nilang labanan pabalik at makuha ang kontrol sa mga Break World Beast para ibagsak ang hawak ni Wang Yuhang sa mga nilalang na iyon. Ang ilang Break World Beast ay naging baliw dahil sa patuloy na pagbabago ng emosyon. Naging baliw sila na nagsimulang sirain ang kanilang sariling katawan. Ang kanilang mga katawan ay naging piraso at malaking bahagi. Sinugitan nila ang kanilang sarili hanggang sa makita ang kanilang mga buto, ngunit hindi pa rin sila tumitigil. Matagal na akong hindi nakatagpo ng kalaban na nagbigay ng hamon, sabi ng magandang mukha. Dapat mong tandaan ang aking pangalan, dahil ang aking pangalan ay Shelly. Ang katawan ng babae ay lumapit kay Wang Yuhang. Nagsimulang maglaban sina Wang Yuhang at Shelly. Wala silang oras na pansinin ang ibang bagay. Ang mga Break World Beast sa kanilang paligid ay pa rin apektado. Gayunpaman, ang ibang Break World Beast na lampas doon ay patungo sa Baisema sa paligid ng hardin ng kalawakan. Mabilis na lumabas si Wang Fujing mula sa Baisema. Lumipat siya sa harap ng isang Break World Beast. Ginamit niya ang kanyang mahabang paa tulad ng isang palakol para hiwain ang Break World Beast sa dalawa. Bumukas ang mga mata ng puting tigre.
Bago pa makapagsalita muli si Ichi, tumayo ito. Tiningnan niya si Wang Fujing at gumalaw ng kanyang mga paa at nawala. Nang lumitaw muli ito, nasa harap na diretso ni Wang Fujing. Pang! Nagulat si Wang Fujing. Itinaas niya ang kanyang mga braso. Sa sandaling gumalaw siya, lumitaw ang puting tigre na may kanyang mga kuko na bumababa laban kay Wang Fujing. Kung hindi siya isang segundo na mas mabilis, ang mga kuko ay sisire sa kanyang mga mata. Ang dalawang lakas ay umatake. Ang kalawakan sa paligid ay nagsimulang mabasag. Kahit na ang mga katawan ng mga Break World Beast sa paligid ay nababasag. Nagsimula na ang nakakatakot na pag-atake, at ang malalakas na pinakamahusay na tao ng hardin ng kalawakan ay naglalabanan na. Mayroon pa ring maraming nilalang sa hardin ng kalawakan na nanunood lamang ng pag-unfold ng labanan. Kabilang dito ang mga estudyante ng Very High at Sky Palace. Lalo na ang mga estudyante ng Sky Palace ay nakakaramdam ng labis na kalungkutan. Mayroon ng maraming pinakamahusay na tao ang hardin ng kalawakan na naglalabanan doon, ngunit sa Sky Palace, tanging ang Sky Palace leader lamang ang makakasali sa labanan. Tayo ng Sky Palace ay dating pinakamahusay sa universo, ngunit ngayon ay kailangan nating umasa sa proteksyon ng iba. Isang matandang tagapagtaguyod ng Sky Palace ang bumaantong hininga. Sa totoo lang, ito ang iniisip ng karamihan ng mga estudyante ng Sky Palace. Lahat sila ay nakakaramdam ng labis na kalungkutan. Habang sila ay nakakaramdam ng kalungkutan at nagrereklamo, dalawang anino mula sa kampo ng Sky Palace, isang itim at isang puti, ang lumitaw. Umalis sila sa kaligtasan ng Baisema at pumasok sa kawan ng Break World Beast. Ito si Lone Bambo at Yu Shangsun. Nang makita ng mga estudyante ng Sky Palace ang dalawa, naging napakasaya sila. Oo, tayo ng Sky Palace ay mayroong Lone Bambo at Yu Shangsun sa atin. Hindi sila mas hina sa mga pinakamahusay na tao ng hardin ng kalawakan. Nang makita nila si Lone Bambo at Yu Shangsun sa gitna ng lahat ng mga hayop na iyon, nakita nila na ang isa ay may napakalakas na liwanag ng espada. Ang isa naman ay mayroong napakalumang daliri na gawa sa jade. Hindi sila mas hina sa mga pinakamahusay na tao sa hardin ng kalawakan. Napakasaya ng mga tao sa kanilang presensya doon. Hawak ni Jianran si Linger, ngunit mukha siyang nag-aalala. Mayroon ng maraming pinakamahusay na tao ang hardin ng kalawakan, ngunit ang God Chaos Party ay may maraming Break World Beast at pinakamahusay na tao. Nanunood sila ng pagdating ng Break World Beast na walang tigil. Maraming Break World Beast ang patuloy na darating. Patuloy silang sinusubukang ibagsak ang Baisema. Little Gold, alagaan mo ang aking ina at ang aking kapatid na babae. Nagsalita si Little Flower kay Golden Growler, na nasa tabi ni Jianran. Lumingon siya kay Jianran at sabi, "Ina, ang sitwasyon ay napakalungkot. Pupunta ako sa labanan. Maging maingat ka. Labanan mo ang kayang mong labanan ngunit tumakbo ka kung ito ay naging masyadong malaki. Iyan ang tradisyon ng pamilyang Han. Huwag mong bigyan tayo ng kahihiyan." Hinawakan ni Jianran si Little Flower sa ulo. "Ina, huwag kang mag-alala. Sa mundong ito, walang ibang tao na makakapagkuha ng ating buhay." Matapos sabihin iyon, sumire si Little Flower ng kalawakan at umalis. Nagningning ang kanyang katawan ng puting liwanag. Parang ibang tao siya. Hindi siya mukhang bata. Ang kanyang mahabang puting buhok ay lumilipad na parang isang Diyos ng labanan na bumababa. Sa sandaling tumakbo siya palabas ng Baisema, gumalaw si Little Flower ng kanyang kamay. Nagsimulang magbago ang oras at kalawakan. Ang mga Break World Beast na papunta sa hardin ng kalawakan ay biglang lumingon. Sinaktan nila ang ibang Break World Beast. Narinig ko na ang lakas ng oras at kalawakan ng banal na katawan ay walang katapat. Ngayon, ako, Ichi, ay matututo nito. Naglakbay si Ichi sa pamamagitan ng oras at pinigilan ang pag-atake ni Little Flower. Hindi tumitigil ang labanan sa kalawakan. Ginawa nitong bumagsak ang universo. Ang mga bituin ay nababasag. Bukod sa Baisema na nagpoprotekta sa hardin ng kalawakan, ang kalawakan sa paligid ay ganap na gulo. Parang katapusan ng mundo. Sa pader ng ebolusyon, nagdurusa si Hansen sa ilalim ng labis na presyon. Ang kanyang katawan ay hindi nasisira, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi isang bagay na hindi nasisira. Ang mga espiritu ng maraming ibang lahi ay lumitaw mula sa lahat ng bahagi ng pader ng ebolusyon. Siguradong may hindi bababa sa 30,000 sila. Natanggap ni Hansen ang presyon mula sa 30,000 ibang lakas. Ang kanyang kalooban ay napakasikip na parang bakal. Parang malapit na itong masira anumang oras. Kung ito ay ibang nilalang, ang kanilang kalooban ay nasira na. Gagawin silang tanga. Sa ngayon, ang buong konsepto na hindi pa si Hansen ay naging baliw ay isang himala. Sa ilalim ng presyong iyon, ang kanyang katawan ay hindi pa gumagalaw. Hindi pa rin niya matrigger ang lakas ng kanyang katawan na pagsamahin sa kanyang kalooban at kaluluwa.
Gusto ba ni Crepe Myrtle na gawin akong tanga? Alam ni Hansen na hindi ito posible, ngunit naramdaman pa rin niya na ang kanyang kalooban ay nagnanais na maputol. Hindi siya isang Diyos. Tao lamang siya. Ang mga tao ay may kanilang hangganan. Naramdaman ni Hansen na ang kanyang kalooban ay ibababa sa labis na hangganan. Bigla, ipinakita ng pader ng ebolusyon ang isang bagong lahi. Nagsindi ito. Ang pangalan ay mas maliwanag kaysa sa pangalan ng ibang lahi. Parang isang maliwanag na buwan sa gitna ng dagat ng mga bituin. Napakadalisay nito. Engkanto. Nang makita ni Hansen ang salita, nagulat siya. Alam ni Hansen kung ano ang ibig sabihin ng salita, ngunit may dalawang posibleng kahulugan. Una, ito ang mga Jade Spirit Engkanto na ginawa mula sa Chaos. Ang isa pa ay may pagkakataong mas nakakatakot. Ang salitang iyon ay maaaring nangangahulugan ng pinuno ng God Chaos Party. Tumpak na sabihin, tanging ang pinuno ng God Chaos Party ang isang engkanto. Ang mga Jade Holy Engkanto ay mga produkto lamang na ginawa ng Chaos. Kabanata 3444. Ang Chaos ay isinilang sa Geno Universo. Nakapagliwanag ba siya ng ilaw sa Geno Hall? Kung ganun, dapat itong isang napakatakot na bagay. Nagulat si Hansen. Malapit nang masira ang kanyang kalooban. Kung ang salitang engkanto ay nangangahulugan ng chaos, ang lakas ay tiyak na hindi maipapaliwanag. Tiyak na siya ang nilalang na pinakamalapit sa hakbang na iyon. Mula sa loob ng liwanag na iyon, isang babae na mukhang engkanto at jade ang nagsimulang lumabas. Lumakad siya palabas ng usok. Ang banal ay hindi na salitang kayang ilarawan sa kanya. Parang siya ang pinakamay kilos na nilalang sa buong universo. Bawat pulgada at sentimetro ng kanyang katawan, at kahit na ang mga damit na isinusuot niya, ay napaka-elegante. Ang aura na ibinibigay niya ay talagang hindi mula sa mundong ito. Ang kanyang pagdating ay nagpahina sa napakasikip na kalooban ni Hansen. Parang siya ay isang goma na ngayon ay hinihila hanggang sa maximum. Malapit na itong maputol anumang oras. Sabi ni Crepe Myrtle na sa pader ng ebolusyon, walang nilalang na nakarating sa universe class. Kung totoo iyon, ano ang posibleng mangyari sa engkantong ito? Ang kanyang lakas ay napakalakas pa rin. Mas mahusay siya kaysa sa anumang ibang nilalang na nakatagpo ko, ngunit maaari bang ang isang nilalang na ganito kalakas ay hindi pa nakarating sa universe class? Nagulat si Hansen sa lakas na nakikita niya. Ang kanyang kalooban ay naging labis na siksik. Kung bumababa ang lakas ng engkanto, hindi kayang hawakan ni Hansen ito. Kung masira ang kanyang kalooban, kahit na hindi siya maging tanga, mawawala lahat ng kanyang kumpiyansa sa sarili at anumang pananampalataya sa kanyang kakayahan sa labanan. Para sa isang mandirigma, iyon ang pinakamasamang posibleng kahihinatnan. Ang lakas ay ang pundasyon ng isang pinakamahusay na tao, ngunit ang lakas ng loob ay ang kaluluwa ng isang pinakamahusay na tao. Kung walang kaluluwa, ang pagkakaroon ng malakas na katawan ay walang halaga. Nangangahulugan ito na magiging isang mahinang tao na may napakalakas na lakas. Habang iniisip pa ni Hansen ang lahat ng ito, bumababa ang lakas ng babaeng engkanto. Crepe Myrtle, pinatay mo lang ako. Kung gagawin mo akong tanga, sisumpin ko ang iyong anak na lalaki na walang ari. Sinumpin ni Hansen siya, ngunit kailangan niyang tumutok kung gustong niyang labanan pabalik ang nakakatakot na lakas. Boom! Nang bumababa ang lakas, parang sumabog ang utak ni Hansen. Napakasikip nito. Parang isang ilog. Patuloy itong tumatama sa kanyang isip na pader, na parang malapit ng masira anumang oras. Ang hardin ng kalawakan ay laban ng husto laban sa dagat ng kaaway. Ang kanilang katatagan ay mas malaki kaysa sa inaasahan ng mga matatanda ng God Chaos Party. Isang maliit na bilang lamang ng puwersa ng hardin ng kalawakan ang nakakapigil at nakakasira ng pag-unlad ng maraming pinakamahusay na tao at break world hayop ng God Chaos Party. Maraming break world beast ang umatake, ngunit sila ay pinigil din. Nakakatakot ito. Ito ay isang maliit na bahagi lamang ng buong lakas ng hardin ng kalawakan. Mayroon ng maraming break world pinakamahusay na tao sa kanilang hanay. Kung patuloy silang nagpapaunlad, maaaring hindi kayang hawakan ng God Chaos Party sila at panatilihin silang nasa tali. Napakatalino ng Ginoong Pinuno. Naiintindihan na niya ang banta ng hardin ng kalawakan, at hinanap na niya ang kanilang pag-alis. Iyon ay tiyak na totoo, ngunit nagpadala na tayo ng buong puwersa ng God Chaos Party. Gayunpaman, hindi pa natin nakukuha ang hardin ng kalawakan. Dapat ba nating tawagan ang pinuno para tulungan tayo? Sa loob ng isang barkong pangkalawakan, ilang matatanda ng God Chaos Party ang nagtatalakayan ng mga bagay sa isang pribadong pulong. Sinabi ng isang matatanda, hindi. Bago lang naging may-ari ng Geno tablet ang Human King. Naging may-ari na siya. Kung hindi ko magagawa ito nang walang kanyang kasangkot, hindi na niya ako gagamitin pa.
Ngunit kung hindi ka hihingi ng tulong, kahit na makuha mo ang hardin ng kalawakan, karamihan ng God Chaos Party ay mamamatay, sabi ng isa pang matatanda na sumasalungat sa huli. Kakaunti na lang ang matitira sa atin. Sa ating kasalukuyang lakas, paano tayo makakakuha ng mahalagang pwesto sa ating party? Tama kayo sa inyong sariling paraan, sabi ng isa pang matatanda na may mukhang ibon. Kailangan nating gawin ito, ngunit hindi natin maaaring ibigay ang lahat ng ating kayamanan. Matandang ibon, ikaw ang may pinakamaraming malikhaing ideya dito. Ano ang iminumungkahi mo na gawin natin para pagsamahin ang dalawang ideyang iyon? Bawat matatanda ay tumingin sa matandang parang ibon. Tumawa ang matandang ibon. Ang ating misyon ay kumuha ng anak na babae ni Hansen, si Han Bauer, mula doon. Hindi sinabi sa atin ng ginoong pinuno na sirain ang hardin ng kalawakan, kaya bakit natin ginagawa ang mga bagay sa ganitong paraan? May pagkakaiba ba sa kanila? Sa hardin ng kalawakan, ang mga taong ito ay magpoprotekta sa anak na babae ni Hansen. Kung hindi natin talunin ang hardin ng kalawakan, paano natin pilitin si Han Bauer na lumabas doon? Hindi naiintindihan ng matatanda mula sa una, kaya tinanong niya para sa linaw. Itinaas ng matandang ibon ang kanyang labi at sabi, matagal na kayong nabubuhay. Naging aso na rin ba kayo sa panahong iyon? Bago kayo dumating, hindi ba kayo nagtagal ng panahon para siyasatin ang pamilya ni Hansen? Matandang ibon, bakit hindi ka nalang magsabi agad ng totoo? Tanong ng isang galit na matatanda habang tumitingin sa matandang ibon na may kawalan ng kagalakan. Lahat tayo ay matatanda, kaya walang kailangang itago. Malalim na huminga ang matandang ibon at sabi, ayon sa alam ko, may dalawang anak na babae si Hansen. Mayroon din siyang ilang anak na babae mula sa asawa. Si Han Bauer ang pinakamamahal. Trinitreto siya tulad ng tunay na anak. Kung mayroon akong anak na babae mula sa asawa na ganoon kahusay, tretuhan ko rin siya tulad ng tunay na anak, sabi ng isang matatanda habang itinaas ang kanyang labi. Kapag lumaki siya, ang ating pamilya ay makakakuha ng lahat ng uri ng karangalan. Uminom ng tubig ang matandang ibon. Wala itong kinalaman sa sinasabi ko. Ang gustong kong sabihin ay may magandang relasyon sina Hansen at Han Bauer. Parang tunay na ama at anak. At hindi lang iyon kay Hansen. Kahit na ang asawa ni Hansen ay trinitreto si Han Bauer tulad ng tunay na ina. Ang mga anak ni Hansen ay trinitreto rin ni Han Bauer tulad ng tunay na kapatid. Hindi natin talagang kailangan ang hardin ng kalawakan. Ang kailangan natin lang gawin ay kumuha ng pamilya ni Hansen. Pagkatapos, handang gawin ni Han Bauer ang lahat. Bakit tayo kukuha lamang ng asawa at anak na babae ni Hansen? Tanong ng isang matatanda na may kalituhan. Itinuro ng matandang ibon si Little Flower, na nasa gitna ng labanan kay Ichi, at sabi, iyan ang tunay na anak na lalaki ni Hansen. Kung sa tingin mo ay kayang mong kumuha sa kanya, puntahan mo at kumuha sa kanya. Isang matatanda ang tumingin. Pinisil niya ang kanyang leeg. Ang isang taong kasing nakakatakot ni Ichi ay talagang inaapi ni Little Flower. Kung hindi dahil sa ibang miyembro ng God Chaos Party na tumutulong sa kanya, patay na siya ngayon. Hindi niya nangangahas na subukang kumuha sa batang lalaking iyon. Tiningnan ng matandang ibon na tumigil siyang magsalita at sabi, lahat ng pinakamahusay na tao ay labas na ngayon. Umalis sila sa hardin ng kalawakan, na iniiwan ng lugar na walang tao at walang proteksyon. Dapat tayong pumasok ngayon at kumuha ng asawa at anak na babae ni Hansen. Kung gawin natin iyon, iyon ang ating pinakamabuting pagkakataon na magtagumpay. Ngunit kakaiba ang baysema ng hardin ng kalawakan. Maraming break world beast ang umatake dito ng matagal na, ngunit hindi nila ito masira. Paano tayo makakapasok? Ang isang grupo ng matatanda ay tumingin sa matandang ibon na may kakaibang tingin, alam na may paraan siyang malampasan ito. Dapat na mayroon siyang mungkahi para makapasok. Madali lang iyan, sabi ng matandang ibon. Siyempre, hindi tayo makakapasok, ngunit huwag ninyong kalimutan na may espesyal na break world beast na sumama sa atin. Ang isang Baisema Beast ay makakapasok lamang sa Baisema. Hindi nila masisira ang Baisema. Ano ang silbi ng pagpasok nito ng mag-isa? Ang Baisema Beast na ito ay bagong lang nakasira ng mundo. Hindi ito napakalakas. Anumang break world pinakamahusay na tao sa hardin ng kalawakan ay makakapagpatay sa kanya. Tumawa ang matandang ibon. Maaari tayong magpadala ng isang tao sa tiyan ng Baisema Beast para ma-smuggle sila sa hardin ng kalawakan. Kabanata 3445. Maaaring may paraan, ngunit sino ang ipapadala natin doon? Tanong ng isang matatanda. Ang mga pinakamahusay na tao ng God Chaos Party ay umatake sa hardin ng kalawakan. Parang hindi tamang aksyon na umatras. Ito ang gantimpala mula sa kalangitan, sabi ng matandang ibon.
Hindi natin maaaring ibigay ito sa iba. Sa tingin ko, walang natitirang break world pinakamahusay na tao sa hardin ng kalawakan. Kung mayroon man, hindi nila hahayaan ang mga break world beast na umatake sa Baisema. Kaya, ang Baisema beast ay dapat na magawa ito ng mag-isa. Ngunit ang gantimpala ay mapupunta sa Baisema beast. Marahil ay hindi tayo makakakuha ng anumang benepisyo. Dapat tayong pumunta doon ng mag-isa, para makakakuha tayo ng gantimpala mula sa Ginoong Pinuno. Ito, nang marinig ng mga tao ang gagawin ng matandang ibon, nakaramdam sila ng pag-aalinlangan. Lahat sila ay matatanda ng God Chaos Party at napakalakas. Ngunit matagal na silang nabubuhay. Karaniwan, ang mga nilalang na nabubuhay ng matagal ay pinahahalagahan ang kanilang buhay. Hahayaan nila ang sarili nilang mabuhay ng 1 bilyong taon at lubos na pinahahalagahan ang kanilang buhay. Kaya, sila ay matatanda ng God Chaos Party, ngunit hindi sila ang pangunahing miyembro. Nang ang Human King ay kumuha ng kontrol sa God Chaos Party, hindi siya may maraming tao. Iyon ang dahilan kung bakit sila ang ginamit. Kung hindi, walang gustong ipaatake sila sa hardin ng kalawakan. Siyempre, mayroon pang ibang dahilan. Maraming pangunahing miyembro ng God Chaos Party ang nagtaksil sa organisasyon. Ang Buripath God ay natanggap sa kamay ni Chinshu, at nawala si Rocky D. Kakaunti na lang ang taong magagamit. Kung ayaw ninyong sumama, pupunta ako ng mag-isa. Ngunit hindi ninyo maaaring awayin ang pagmamayari ng gantimpala. Malamig na tumawa ang matandang ibon. Sige, sasama ako sa iyo, ungol ng isang matatanda. Kinagat niya ang kanyang ngipin at nagpa siya na harapin ang panganib kasama niya. 5 dagdag na matatanda ang mabilis na sumang-ayon na sumali. Tinawag nila ang Baisema Beast. Ang 5 tao ay nagtago sa loob ng Baisema Beast. Ang Baisema ay pumasok sa hardin ng kalawakan habang may kaguluhan. Si Mr. White ay naglalaro pa rin ng chess kay Lin Feng. Nagulat siya. Tiyak na may nangyari. Ang kanyang mga daliri ay hawak ang 1 piraso ng chess. Ang kanyang ibang kamay ay hawak ang ilang iba pang piraso ng chess. Inihagis niya ito sa mesa. Tiningnan niya ang ilang piraso ng chess at kumunat ang noo. Mabuti ba o masama? Kung masama, hindi ito maiiwasan. Mahirap hulaan kung mabuti ba o masama ito. Mr. White, may nangyayari ba? Tanong ni Lin Feng. Wala. Patuloy lang tayong maglaro ng chess at ipagtatanggol ang lugar na ito, sabi ni Mr. White. Tiningnan niya si Jianran, ang ina at anak na babae. Hawak ni Jianran si Linger. Nanunood siya ng labanan doon sa itaas. Hindi siya mahusay sa labanan, kaya hindi siya nakakatulong. Nakahiga si Little Gold Gold sa tabi ni Jianran. Mula nang may nangyari sa hardin ng kalawakan, hindi na siya umalis. Parang nagpasya siyang matulog ng palagi doon. Bigla, bumukas ang mga mata ni Little Gold Gold na natutulog. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tiningnan niya ang isang tiyak na direksyon sa labas ng base. Napansin ni Jianran ang kakaibang pag-uugali ni Little Gold Gold, kaya tanong niya, Little Gold Gold, ano ang nangyayari? Hindi sumagot sa kanya si Little Gold Gold. Tumayo siya at patuloy na tiningnan ang isang tiyak na direksyon. Sa kabilang panig, si Little Silver, Little Cat, ang maliit na pulang ibon, at ang iba pang alagang hayop ng pamilyang Han ay lahat nagpapahinga. Lahat sila ay tumayo at pumunta sa tabi ni Jianran, ang ina at anak na babae. Napakatalino ng matandang ibon, sabi ng isang matatanda ng God Chaos Party na nakaupo sa likod ng Baisema Beast. Tumatawa siya tulad ng isang baliw. Lahat ng pinakamahusay na tao ng hardin ng kalawakan ay labas na. Hindi ko maramdaman ang presensya ng anumang break world pinakamahusay na tao ngayon. Makakakuha tayo ng malaking gantimpala para sa paggawa nito. Ang mga break world pinakamahusay na tao ng hardin ng kalawakan, na kayang harapin ang banta, ay labas na. Ngayon, ang natitira na lamang ay ang mga estudyante. Hindi pa rin nakasira ng mundo ang pinakamalakas na estudyante. Nakita nila ang isang hayop na parang malaking dragon na dumating, at lahat sila ay nagulat. Hindi mabagal ang kanilang reaksyon. Gumamit sila ng kanilang lakas para pigilan at papahinain ang hayop, ngunit ang kanilang lakas ay hindi sapat para hawakan ang katawan ng hayop. Isang matatanda ang nakaupo sa likod ng Baisema Beast. Ipaglalaban niya ito. Papatayin niya ang estudyante ng hardin ng kalawakan, ngunit pinigilan siya ng matandang ibon. Iwaksi mo sila, sabi ng matandang ibon. Tumutok sa gawain na kailangang gawin. Madali lang patayin ang mga taong ito. Maaari tayong bumalik at tapusin sila mamaya. Pagkatapos, nagbigay siya ng utos sa malaking hayop na pumunta sa bakuran kung saan nakatira si Jianran. Matagal na niyang nalaman kung saan nakatira si Jianran. Matagal na niyang binuo ang ideyang iyon. Hindi. Pupunta sila sa bakuran kung saan ang pinuno ay nakatira. Maraming estudyante ng hardin ng kalawakan ang nagulat.
Talagang gustong nila pigilan ang malaking hayop ngayon. Ngunit ang kanilang lakas ay napakaliit sa harap ng lakas ng Baisema Beast. Hindi nila kahit nahawakan ang katawan ng Baisema Beast. Ang Baisema Beast ay makakapasok sa lahat ng bagay at pupunta sa bahay ni Hansen at Jianran. Boom! Boom! Ang buong bahay ay nasira ng katawan ng Baisema Beast. Nasira ang bahay. Tumakbo si Jianran palabas ng bahay habang hawak si Linger. Sila ba ang asawa at anak na babae ni Hansen? Nakita ng isang matatanda sina Jianran at Linger. Nang gawin niya iyon, naging maliwanag ang kanyang mga mata. Oo, sila iyan. Napakasaya rin ng matandang ibon nang makita sila. Kung kukunin niya sila, tiyak na lalabas si Han Baoer. Baisema Beast, inuutusan kita na lunukin sila. Nagbigay ng utos ang matatanda na kumokontrol sa Baisema Beast. Gusto niyang lunukin ng Baisema Beast sina Jianran, ang ina at anak na babae. Pagkatapos, mabilis silang aalis sa hardin ng kalawakan. Ang Baisema Beast ay bagong lang nagbukas ng bibig ng may dilaw na liwanag na dumating mula sa lahat ng dako. Isang malaking, dilaw na hayop ang lumitaw mula sa kalawakan. Mas malaki ito kaysa sa Baisema Beast. Lunukan nito ang Baisema Beast. Nagulat sina matandang ibon at ang iba pang matatanda. Lahat sila ay umiwas sa atake. Ang Baisema Beast ay napakabagal na gumalaw para umiwas, kaya napasok at kinagat ng malaking dilaw na hayop. Lunukan nito ang lahat ng balat at buto nito. Ano ang nangyayari? Kailan pa nagtago ang hardin ng kalawakan ng ganitong malakas na nilalang? Nagulat ang isang matatanda habang tumitingin sa matandang ibon. Tiningnan ni matandang ibon si Golden Growler ng galit at sabi, ang asawa at anak na babae ni Hansen ay may malaking hayop na nagbabantay sa kanila. Huwag na kayong magsalita ng walang kwenta. Nawala na ang Baisema Beast. Hindi na tayo makakalabas ngayon. Wala tayong pagpipilian kundi patayin ang asawa at anak na babae ni Hansen. Ang limang natin ay dapat na magtulungan. Kung gawin natin iyon, maaari nating ipahiga ang malaking dilaw na hayop na iyon. Patayin na lang ito. Parang inaasahan ni matandang ibon na mangyayari ito, kung hindi, hindi niya gustong magdala ng ibang matatanda para kunin ang kanyang gantimpala. Alam ng ibang matatanda na huli na para umatras, kaya kinagat nila ang kanilang ngipin para lumaban kasama si matandang ibon. Bagamat maliit ang kanilang lakas ng loob, at natatakot silang mamatay, ang kanilang lakas ay nandoon pa rin. Ang lakas na kanilang ginagamit ay napakatakot. 5 nakakatakot na lakas ang tumungo kay Golden Growler. Lumapit si Golden Growler kay Jianran at naglabas ng dilaw na liwanag. Nagpaputok siya ng isang daloy ng dilaw na liwanag para atakehin ang 5 paparating na lakas. Boom! Ang katawan ni Golden Growler ay inatake pa atras ng kaunti. Halos napatama niya sina Jianran at Linger, ang ina at anak na babae, ngunit biglang tumigil ang kanyang katawan. Nagulat at nasiyahan sina matandang ibon at ang iba pa. Sa individual na sa God Chaos Party, ang 5 lakas na ito ay i-rate mula sa gitna hanggang sa mataas. Kapag ginamit ng magkasama, ang kanilang 5 lakas ay sapat para itaboy ang malaking dilaw na hayop. Ang lakas ng malaking dilaw na hayop ay napakatakot. Nasisiyahan sila na ang kanilang 5 lakas ay makakapidyo sa malaking dilaw na hayop, kaya nakaramdam sila ng mas maraming kaligtasan. Kabanata 3446. Little Gold. Nakita ni Linger na may dumudugo na sa bibig ni Golden Growler. Ngayon, si matandang ibon at ang kanyang mga kasama ay nagpapalabas ng mas nakakatakot na lakas patungo sa kanya. Sumigaw siya. Hindi pinansin ni Golden Growler ang dugong dumudugo mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng dilaw. Muling nagsalita siya. Sa pagkakataong ito, nang magbukas ang bibig, hindi ito naglabas ng nakakatakot na dilaw na liwanag. Bumubuga siya ng isang dilaw na pinto. Hindi masyadong inaalala ni matandang ibon ang presensya ng dilaw na pinto. Nakakita sila ng maraming kakaibang lakas sa kanilang buhay, ngunit hindi pa nila nakikita ang mga dilaw na pinto. Kahit na ang mga nilalang na makakapaglikha ng mga kastilyo gamit ang kanilang lakas ay nakita na nila noon. Nakakita sila ng marami. Walang pag-aalinlangan, pinalakas nila ang lakas ng kanilang mga atake. Inatake nila ang dilaw na pinto na inilalabas ni Golden Growler. Boom! Ang 5 lakas na kayang sirain ang kalangitan at lupa ay bumagsak sa pinto. Gumawa ito ng ingay sa dilaw na pinto, ngunit ang kanilang lakas ay hindi makasira ng dilaw na pinto. Nagulat sina matandang ibon at ang 5 tao. Isang matatanda ang tumingin ng kakaiba at tanong, paano posible ang ganitong bagay? Sa lakas na ginamit ng 5 matatanda natin, kahit na ang taong tulad ni Ichi, kung bubuo siya ng pinto ng oras, ay hindi makakapidyo sa ating lakas. Maaari nating sirain ang kanyang mga pinto ng oras, kaya paano hindi madaling masira ang dilaw na pinto na ito? Anong uri ng lakas ang ginagamit ng nilalang na ito?
Naisip ni matandang ibon na may mali rin sa bagay na ito. Bago pa sila makagawa ng anuman, may biglang tunog na, "Katsa!" Nagulat ang limang matatanda. Tiningnan nila ang dilaw na pinto na mukhang hindi bukas. Isang dilaw na liwanag ang lumabas mula sa kabila ng dilaw na pinto. Parang liwanag ng paglubog ng araw, at ito ay tumutulo mula sa puwang sa pagitan ng pinto at ng balangkas nito. Bago pa makareact sina matandang ibon at ang iba pa, saan man tumama ang dilaw na liwanag, ang kalawakan na iyon ay naging wala. Si matandang ibon, na isang malakas na nilalang, agad na natunaw sa ilalim ng puwersa ng dilaw na liwanag na iyon. Wala siyang pagkakataong sumigaw tungkol sa kanyang kamatayan. Ang mga Breakworld pinakamahusay na tao na may Breakworld rate na hindi bababa sa 75% ay ganap na nawala. Wala silang bakas na naiwan. Little Gold, ayos lang. Maaari mo nang ilagay ang dilaw na pinto. Sumigaw si Jianran kay Golden Growler. Alam niya kung ano ang mangyayari kung ganap na bukas ang dilaw na pinto. Tiyak na masisira ang buong hardin ng kalawakan. Buti na lang, parang alam ni Golden Growler ito. Hindi talaga niya binuksan ang dilaw na pinto. Nilunok niya ulit ang dilaw na pinto. Nalugod ang mga estudyante na pumasok sa bahay. Noong huli, nang buksan ni Little Gold ang dilaw na pinto, maraming estudyante ang nakakita ng nakakatakot na eksena. Nang buksan ang dilaw na pinto, si Human King, sa 33 kalangitan, ay bumukas ang mga mata. Mukha siyang nagulat. Paano posible iyan? Paano nila makukuha ang lakas na ito? Imposibleng mangyari iyan. Lalong nagulat ang mukha ni Human King. Nagulat siya, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang umikot. Parang ang tanawin ng buong universo ay nasa loob niya ngayon. Nang makita ni Human King na naglabas ang dilaw na pinto ng dilaw na liwanag, nanginginig ang kanyang katawan. Kumikinang ng kakaiba ang kanyang mga mata. Posible ba talaga ang ganitong bagay? Mayroon bang tunay na nilalang na ganito sa unibersong ito? Sa likod ng dilaw na pinto ay mayroon bang? Patuloy na nagbabago ang mukha ni Human King. Matapos ng mahabang panahon, parang nagpa siya si Human King. Lumabas siya mula sa 33 kalangitan. Ang buong hardin ng kalawakan ay naging isang larawan ng pagpatay. Ang walang katapusang pagpatay at patay na buhay ay nasa lahat ng dako. Ang mga puting buto at dugong piraso ay nakakalat sa lupa, malayo at malapit. May tunog ng basag na buto at umaagos na dugo na pumupuno sa kapaligiran. Sa isang galit at walang katapusang labanan, hindi ito nakakatakot. Sa halip, binibigyan nito ang mga tao ng init at kagalakan na nagpapainit ng dugo. Puti ang damit ni Little Flower, ngunit pula ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ilang Breakworld beast na ang kanyang napatay sa puntong ito, ngunit lalong dama-dami ang mga Breakworld beast na darating. Parang walang katapusan ang kanilang bilang. Hindi lang si Little Flower ang nasa ganitong estado. Lahat ng pinakamahusay na tao mula sa hardin ng kalawakan ay basang-basa ng dugo. Ito ang kanilang sariling dugo ngunit halo rin ng mas maraming dugo ng kaaway. Ang mga mata ng pinakamahusay na tao ng God Chaos Party ay naging pula rin. Ang kanilang ligalig ay sumakop sa kanilang pandama. Tanging ang sariwang dugo ng kaaway ang makakapalamig sa kanilang sariling umiinit na dugo. Bigla, may anino sa ibabaw ng hardin ng kalawakan. Parang ang buong larangan ng labanan ay nagyelo. Lahat ng nilalang ay patuloy na naglalabanan. Ang ilan ay may malawak na bukas na bibig. Ang ilan ay may baluktot na mukha. Ang ilan ay mukhang natatakot. Ang ilan ay hawak ang kanilang mukha at umiiyak ng malakas. Lahat ng nilalang ay nag-freeze ang kanilang emosyon mula sa kung ano sila noong isang segundo lamang. Ang mga basag na paa at braso at mga talsik ng dugo ay nagyelo sa hangin. Parang tumigil ang oras. Kahit na sina Ichi at Ningyu, na mga malalakas na Breakworld pinakamahusay na tao, ay pareho rin. Nagyelo sila at hindi makagalaw. Alam ng lahat na hindi ito ang pagtigil ng oras mismo. Kung tumigil ang oras, ang kanilang mga isip ay tumigil din. Ngayon, nakikita nila ang mga bagay at nakakapag-isip. Hindi lang nila may galaw ang kanilang mga mata. Human King. Nakita ni Ningyu ang nagyelong katawan na lumitaw. Lumiliit ang kanyang mga mata nang gawin niya ito. Dumating si Human King mula sa kalawakan. Parang siya lang ang buhay na nilalang na natitira sa universo. Ang lahat ng iba pa ay ganap na tahimik. Kahit na ang malalakas na pinakamahusay na tao na may Breakworld rate na 100% ay mukhang patay sa harap niya. Nakita rin ni Tang Xinliu si Human King. Talagang gustong niyang sumigaw, bitawan mo ako. Labanan mo ako kung may lakas ka. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang ngipin. Hindi niya maasar ang lalaki. Hindi tiningnan sila ni Human King. Naglakad lang siya pasulong. Hinayaan niya ang mga tao ng God Chaos Party at ang kanilang pag-atake parang hindi sila totoo. Patuloy siyang naglakad patungo sa hardin ng kalawakan. Hindi gumana ang baysema ng hardin ng kalawakan kay Human King.
Parang may hangin lang doon, at madaling niyang nakapasok sa hardin. Sa loob ng hardin ng kalawakan, lahat ay tumigil. Lahat ng nilalang ay kakaibang huminto sa paggalaw. Nanunood sila kay Human King na naglakad patungo sa bahay ni Hansen. Nang dumating si Human King, si Bauer, na kasalukuyang nasa mga santuwaryo, ay nagulat. Huminto siya sa kung ano man ang kanyang ginagawa. Bakit ka tumigil? Patuloy ka sa pagsasanay. Hindi ka pa nagtagumpay. Kailangan mong matutunan kung paano magsama sa Jinseed. Nakita ni Chaos na ganap na huminto si Bauer. Kumunat ang kanyang noo at pinasigaw siya. Kailangan kong pumunta sa Gino Universo, sabi ni Bauer habang ibinaba ang kanyang ulo. Bata, hindi ka pa makakabalik, sabi ni Chaos. Pinapangako ko sa iyo na kapag nagtagumpay ka na sa pagsasama nito, maaari kang pumunta saan man mo gustong puntahan. Itinaas ni Bauer ang kanyang ulo. Mukha siyang tiyak habang nagsasalita ng salita-salita. Pupunta ako pabalik sa universo ngayon, may pahintulot ka man o wala. Bakit? Nagulat si Chaos. Ito ang unang beses na nakakita siya kay Bauer na nagsalita sa kanya ng ganitong paraan. Dahil nasa panganib ang aking ina, at kailangan kong iligtas siya, sabi ni Bauer. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa pinto. Wala siyang pag-aalinlangan. Ngunit nandito lang ako, sabi ni Chaos. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Naiintindihan niya na ang ina na tinutukoy niya ay hindi siya. Ito ang asawa ni Hansen, si Jianran. Kabanata 3447. Sa hardin ng kalawakan, naglakad mag-isa si Human King at lumapit sa mga labi ng isang guho na bahay. Si Jianran at isang grupo ng mga alagang hayop ay nakakulong sa loob ng bahay na iyon. Parang hindi ganap na nagyelo si Golden Growler. Huminto siya sa harap ni Jianran at tiningnan si Human King, na paparating. Gumawa siya ng mga ungol at masasamang tunog para harangan ang kanyang paglapit. Parang siya ay nagbabala kay Human King na huwag pumasok sa maliit na hardin. Talagang kakaiba ito. Tiningnan ni Human King si Golden Growler. Naglakad siya patungo sa maliit na bakuran. Roar! Mukhang medyo natatakot si Golden Growler sa bagong kalaban na ito, ngunit nakaya niya mag-ungol ng may banta at payagan ang isang pinto na lumitaw mula sa kanyang bibig. Bagamat hindi siya ganap na nagyelo, dahil sa epekto ng lakas ni Human King, ang galaw ni Golden Growler ay napakabagal. Ang dilaw na pinto ay lumabas mula sa kanyang bibig ng napakabagal, at iniharap ito kay Human King para harangan siya. Iyon na ba? Tiningnan ni Human King ang dilaw na pinto ng kakaiba. Hindi siya nagplano na gumawa ng anuman. Sa totoo lang, kung unang gumalaw si Human King, hindi makakaya ni Golden Growler na ilabas ang dilaw na pinto sa una. Maaari siyang agad na mamatay. Hindi pa bukas ang dilaw na pinto. Nay na si Human King. Nagulat siya, at bumalik sa normal si Golden Growler. Hindi na siya apektado ng lakas. Roar! Sinusubukan ni Golden Growler na buksan ang dilaw na pinto, ngunit ang kanyang katawan ay bumabalik sa normal. Ang dilaw na pinto ay ngayon ay medyo bukas. Ang dilaw na liwanag na parang paglubog ng araw ay lumabas mula sa pinto at tumama kay Human King. Nang makita ni Human King ang dilaw na liwanag, itinaas niya ang kanyang kamay para takpan ang kanyang mukha. Ang dilaw na liwanag na iyon ay parang maliit na laser na dumadaan sa kanyang katawan. Bigla, ang kanyang itim na kristal na baluti ay may isang dilaw na paso na nasunog dito. Ang dilaw na paso na iyon ay lumalawak. Parang ito ay aabusog hanggang sa masira ang itim na kristal na baluti. Naramdaman ng masakit na pakiramdam ng itim na kristal na baluti, kumikinang ng malakas ang mga mata ni Human King. Mukha siyang nagdududa, habang tinitingnan ang bukas na dilaw na pinto. Ang lakas na ito, parang ang lakas na naramdaman ko noon. Kapag bukas ang pinto, iyon ba ang lugar? Lalong lumalawak ang anggulo ng dilaw na pinto. Ang sinag ay lalong lumalaki. Nakatayo si Human King sa harap ng dilaw na liwanag na ang kanyang itim na kristal na baluti ay natutunaw. Nauubos siya. Saan man tumama ang dilaw na liwanag, ang liwanag ay naging wala. Wala nang makakaligtas dito. Kumikinang ang mga mata ni Human King. Sa likod ng kanyang mga kamay, tiningnan niya ang dilaw na pinto. Napakaliwanag ng dilaw na liwanag. Kahit na sa kanyang paningin, hindi niya makita kung ano ang nasa loob. Nang makita na malapit ng masira ang itim na kristal na baluti, napagtanto ni Human King na hindi na niya maaaring panoorin ito. Gusto niyang umalis at tumakas mula sa dilaw na liwanag. Natuklasan ni Human King na ang kanyang katawan ay nakagapos sa dilaw na liwanag na iyon. Sa isang nakakagulat, ganap na hindi inaasahang pangyayari, natuklasan niya na hindi siya makakapag-teleport palayo sa malakas na puwersa ng liwanag. Nagulat siya. Hindi niya matanggap. Hindi niya maunawaan na may lakas na kayang gawin ito sa kanya. Alam niya na kailangan niyang kumilos ng mabilis, kaya tinapos niya ang kanyang pag-aalinlangan.
Gumalaw siya ng kanyang katawan tulad ng kayang niyang gawin. Sa pamamagitan ng galaw na iyon, pumunta siya sa likod ng dilaw na liwanag. Sa ilalim ng presyon ng dilaw na liwanag, kahit na ang isang pinakamahusay na tao tulad ni Human King ay hindi makagalaw at makalaya. Kahit na ang kanyang itim na kristal na baluti ay ganap na nasira ng dilaw na liwanag. Sa mga bahagi ng baluti na tumatanggap ng liwanag, may mga paso, sira, at butas na nasunog dito. Malalaking bahagi nito ay nasunog. Roar! Muli na namang umungol si Golden Growler. Gumalaw ang dilaw na pinto nang gumalaw si Human King. Pinipigilan siya, hindi pinapayagang tumakas si Human King sa sinag na inilalabas nito sa kanya. Kumunat ng kaunti ang noo ni Human King. Muli na namang gumalaw ang kanyang kalooban. Bigla, ang lakas ng kalangitan at ang lakas ng lupa ay nagtagpo. Apektado ang lakas ni Golden Growler, at nagsimulang gumalaw muli ng mabagal. Bumagal ang bilis ng dilaw na pinto. Mabilis na lumabas si Human King mula sa lugar ng dilaw na liwanag. Ngayon, ang itim na kristal na baluti sa katawan ni Human King ay umaapoy ng puting usok. Ang ilang bahagi sa kanya ay nasunog. May itim na tanda na naiwan sa katawan ni Human King. Parang kailangan lang ng kaunting oras pa bago masunog ang katawan ni Human King. Mas nakakatakot pa rito, ang Geno Prototype Baluti, na karaniwang nakakabawi ng mabilis, ay hindi nagbabalik ng mabilis. Nang maglakad si Human King palayo, umaapoy pa rin ito ng puting usok. Ang ilang bahagi nito ay nagbabaga pa rin. Parang ang lakas ng dilaw na liwanag ay nandoon pa rin at ayaw mawala. Ito ay dapat na ang tagapagmana ng isang growler, ngunit ang mga growler ay hindi dapat na may ganitong lakas. Mayroon bang espesyal na bagay sa mixed growler na ito? Nasa kanyang dugo ba ito? Bukod sa mga gene ng isang growler, anong ibang gene pa ang maaari nitong taglayin? Tiningnan ni Human King si Golden Growler ng kakaiba. Patuloy siyang nag-iisip tungkol dito. Sa kanyang mga mata, hindi niya maalam kung aling mga gene pa ang maaaring taglayin ng Golden Growler sa kanyang dugo. Huwag na. Hayaan mong dalhin ko ito pabalik at suriin. Nag-teleport si Human King sa harap ni Golden Growler. Hinawakan niya ang ulo ni Golden Growler. Gusto ni Golden Growler na sumigaw, ngunit nawalan siya ng malay bago pa siya makagawa ng anuman. Ang maliit na dilaw na pinto na dating bukas ay nawala na. Bagamat gustong makita ni Human King kung ano ang nasa likod ng dilaw na pinto, ang kanyang katawan ay hindi makatiis sa dilaw na liwanag na tumutulo mula dito. Parang imposibleng pumasok doon. Kailangan niyang dalhin muna si Golden Growler pabalik. Pinahina niya si Golden Growler. Pagkatapos, tiningnan ni Human King sina Linger at Jianran at nagsalita sa sarili niya, dahil narito na ako, baka mas mabuti na dalhin ko na rin ito. Ang God Chaos Party ay hindi kailanman nagkaroon ng banta na sapat na malaki para hamanin ang pamamahala ng Geno Hall. Tama lang ito. Kung hindi natin magagawa ang maliit na bagay na ito, tiyak na hindi makakaligtas ang God Chaos Party. Pagkatapos, naglakad si Human King patungo kay Jianran. 2 hakbang lang ang kailangan niya para maabot ang kanyang pwesto. Inilabas niya ang kanyang kamay na may layuning kunin si Jianran. Sa sandaling iyon, agad na nagulat si Human King. Nakita niya ang isang puting liwanag sa dibdib ni Jianran. Isang transparent na kamay ang biglang dumapo sa kanyang dibdib. Lumiliit ang mga pupil ni Human King. Naramdaman niya ang kanyang kaluluwa na nanginginig. Napaatras siya at umubo ng dugo. Nakuha niya ang kaluluwa at laman ni Chinshu. Kinuha niya ang kanyang lakas para sa sarili niya. Ang lakas ng laman ay mas madaling isama, ngunit ang lakas ng kaluluwa ay hindi pa ganap na nakuha. Ang palad na iyon ay isang dalisay na pag-atake sa kaluluwa. Ginawa nitong nanginginig ang kaluluwa ni Human King. Ang kaluluwa na halos tapos na ang pagsasama ay halos masira. Ang boses ng isang galit na bata ang umalangaw-ngaw. Huwag mong apihin si Little Gold Gold at ang aking ina. Nakita ni Human King kung sino ang tumama sa kanya, at nagulat siya. Ito ang anak na babae ni na Hansen at Jianran. Ang katawan ni Hanlinger ay parang isang banal na liwanag. Parang siya ay isang banal na God Spirit. Hindi maipaghiwalay ang presensya ng anumang tunay na laman. Bakit magkakaroon si Hansen ng isang God Spirit na anak na babae? Ang Hanlinger na ito ay katulad ni Han Bauer. Mula sila sa ibang lugar. Nagtaka si Human King. Kabanata 3448. Sa lakas ni Human King, kahit na ang 12 Annihilation class na pangunahing Diyos ay dumating para hamanin siya, may napakataas na posibilidad na hindi nila magagawang gumalaw ng malaya sa kanyang presensya. Parang hindi apektado si Hanlinger ng kanyang lakas. Nakatayo siya doon na ang kanyang mga mata ay malawak na bukas. Galit na tiningnan niya si Human King. Ang mga anak na babae ni Hansen ay talagang lahat ay espesyal. Tiningnan ni Human King si Linger. Ang lakas sa kanyang katawan ay lumipat mula sa lakas ng laman patungo sa lakas ng God Spirit.
Ito ay isang kakaibang tanawin. Ito ang uri ng lakas na karaniwang kabilang sa isang Reboot Blood Pulse God Spirit. Bagamat hindi pa pinagsama ni Human King ang dalawang lakas sa isa, ang paggamit ng dalawang lakas ay hindi masyadong mahirap. May lakas ng espiritu sa buong kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay naging anyo ng isang espiritu. Inilabas niya ito para hawakan si Hanlinger, ngunit tumalon siya. Iniiwasan niya ang mga kamay ni Human King. Nasa hangin siya. Ang kanyang mga paa ay sinipa patungo sa ulo ni Human King. Sumigaw siya, dahil inapihin mo si Little Gold Gold, sasaktan kita hanggang sa mamatay ka. Ang galaw ni Human King ay mas mabilis kaysa kay Hanlinger. Ang kanyang kamay na espiritu ay gumalaw para hawakan ang paa ni Hanlinger. Hinawakan niya ang kanyang paa at iginuhit siya pababa. Hinawakan niya si Hanlinger. Ang mga batang patuloy na naglalabanan ay hindi kaaya-aya. Bukod pa rito, ang mga babae ay dapat na mahinahon. Iyon ay mas kaaya-aya. Gumamit si Human King ng lakas ng God Spirit para ikulong si Hanlinger sa pwesto. Hindi na makagalaw si Hanlinger. Bitawan mo ako. Ikaw ay masamang tao. Natakot si Hanlinger, at nagsimulang siyang sumigaw. Hindi pa siya nag-practice ng marami. Mayroon lang siya ng mga gene ni Hansen. Hindi talaga niya kayang talunin si Human King. Kung hindi handa si Human King, ang lakas ng kanyang espiritu ay hindi makakasira kay Human King. Kung patuloy kang sumisigaw, ikukulong kita sa loob ng isang kabaong. Makakulong ka doon sa 1,000,000,000 taon. Wala si Human King na magagawa kay Hanlinger. Ang kanyang lakas ay sapat para ikulong si Hanlinger, ngunit hindi niya maipipigil si Hanlinger na huminto sa paggalaw at pagsasalita. Nang makita na patuloy na sumisipa at sumisigaw si Hanlinger, inilabas ni Human King ang kanyang kamay na may pagnanais na patayin ang kalooban ni Hanlinger. Bigla, narinig niya ang isa pang sigaw. Bitawan mo ang aking kapatid na babae. May lalaki na doon. Siya ay nababalot ng puting apoy habang papalapit. Parang siya ay nagdadala ng isang bundok sa kanyang balikat habang ang kanyang mga paa ay nanginginig sa kanyang mabagal na paglalakad pasulong. Nang makita ang taong iyon, nagulat si Human King. Ang anak na lalaki ni Hansen, si Han Little Flower. Ano ang nangyayari sa mga anak nitong lalaki? Sa ilalim ng aking mga tuntunin, nakakalakad pa rin sila sa hardin ng kalawakan. Tunay ba silang tunay na anak na babae at lalaki ni Hansen? Huminga ng malalim si Little Flower habang papalapit. Ang kanyang mga mata ay parang nasa apoy. Tiningnan niya si Human King at sumigaw, bitawan mo ang aking kapatid na babae. Hindi mo ba narinig ako? Hindi gustong magsayang ng oras pa si Human King. Dahil sa panunood ng kung ano ang nasa loob ng dilaw na pinto, ang kanyang Geno prototype baluti ay nasira ng husto. Kailangan ng mahabang panahon para ayusin ito. Ginawa nitong mas mahaba pa ang oras ng kanyang pagsasama. Iwinagayway ni Human King ang kanyang kamay. Mayroon itong lakas na ilalabas at atakihin si Little Flower. Ang katawan ni Little Flower ay parang isang bundok. Inatake siya palayo para sirain ang mga gusali sa paligid. Bago pa pumunta si Human King para kunin si Jianran, lumabas si Little Flower mula sa mga guho. Lumabas siya muli. Nakita ni Human King na nasira ang damit ni Little Flower. Ang lakas sa kanyang dibdib ay nasira, ngunit nang bumalik siya, ang kanyang mga sugat ay gumaling na. Bukod sa nasirang damit, hindi makikita ang mga sugat sa kanyang dibdib. Hindi ko gustong patayin ka. Kung talagang gustong mong mamatay, huwag mong ibigay sa akin ang kasalanan para sa ginawa ko. Naglakad si Human King patungo kay Little Flower habang nagsasalita. Sa nakikita ni Human King, mas mahina si Han Little Flower kaysa kay Hanlinger. Siya ay malaya sa kanyang lakas ng pamamahala, at kailangang maglakad ni Han Little Flower laban sa kanyang lakas ng pamamahala. Iyon ang pagkakaiba ng kanilang antas. Hinawakan mo ang aking kapatid na babae. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Ginagawa mo akong iyong kaaway. Ikaw ay ngayon ay isang kaaway ko, ako, si Han Little Flower. Bukod pa rito, wala akong relasyon sa iyo. Kinagat ni Han Little Flower ang kanyang ngipin. Naglakad siya pasulong. Sa ilalim ng mabigat na presyon na ibinibigay sa kanya, ang kanyang katawan ay nakatayo pa rin. Ang puting apoy sa kanyang katawan ay nagbabaga ng mas malakas. Sige, dalawa ay sapat para sa akin. Hindi natin kailangan ng isa pa. Iwinagayway ni Human King ang kanyang kamao. Sa pagkakataong ito, gustong patayin ni Human King. Kanina, gusto lang niyang sumpuin siya at ikulong siya. Hindi niya gustong patayin siya. Pang! Ang suntok na iyon ay may lakas na kayang sirain ang kalangitan at lupa. Nakakrus si Little Flower ng kanyang mga braso para salin ang suntok, ngunit ang kanyang katawan ay parang tinamaan ng isang nakakatakot na lakas. Isang malalim na balon ang nabuo sa lupa, na hinati ang lahat ng gusali sa kalahati. Itinapon siya pabalik hanggang sa makarating sa isang kagubatan. Parang kahit na ang kagubatan ay nahati. Kuya!
Nagmamadali si Hanlinger sa akin. Galit siya, kaya gumalaw siya ng malakas sa bisig ni Human King. Gusto niyang kagatin si Human King ng kaunti. Nainas at nainas si Human King sa kanya. Gumamit siya ng kanyang kamay at inilagay ito sa ulo ni Hanlinger. Tinatakan niya ang kanyang pitong pandama. Hindi na siya makakasigaw o makagalaw. Gusto niyang bumalik para kay Jianran, ngunit biglang nagulat siya. Tiningnan niya ang isang tiyak na direksyon. Tiningnan niya ang isang kagubatan. Isang nakakatakot na puting apoy ang lumitaw. Parang pagsabog ng bulkan na tumataas sa hangin para sirain ang kalangitan. Hindi gumana ang lakas ng pamamahala ni Human King kung saan nagmula ang puting apoy. Ang mga sangkap na nagyelo ay nagsimulang gumalaw muli. Nang makita na nakalabas si Little Flower mula sa kagubatan, parang sa pagkakataong ito, mukhang medyo naiiba si Little Flower. Nakuha ni Little Flower ang Super King Spirit Body mula kay Hansen, ngunit hindi ibig sabihin nito na magkakaroon lang siya ng King Spirit Body. Natutunan ni Little Flower ang Holy Body Power ni Sacred Leader, at nakapunta rin siya sa mga santuwaryo. Nakaya niyang taasan ang kanyang Super Gene. Dahil ang mga gene ni Hansen ay napakalakas para sa kanya, hindi niya kailanman nakaya na makakuha ng kanyang Super Spirit God Body. Ngunit ang kanyang lakas at personalidad ay mainit na puwersa na umiikot sa loob niya. Naghihintay siya ng pagkakataong ang kanyang mga gene ay makabtupo, tumagos. Itanggal mo ang iyong mabahong kamay sa kanya, ikaw na walang hiya na lalaki. Bitawan mo ang aking kapatid na babae. Lumabas si Little Flower mula sa kagubatan. Hindi siya katulad ni Hansen o Hanlinger. Nag-evolve siya para makakuha ng isang spirit body. Ang puting apoy sa kanyang katawan ay naging isang banal na anino. Parang isang banal na anghel na nagbigay ng tahanan sa kanyang katawan. Ang pakiramdam na napakabigat na parang bundok ay nawala na sa katawan ni Little Flower. Ang pumalit ay isang malakas na uri ng kabanalan. Ano ang nangyayari sa pamilyang ito? Hindi ba ang pamilya ni Hansen ay isang pamilyang tao na nagmula sa mga santuwaryo? Tiningnan ni Human King si Little Flower. Talagang nagtatanong siya. Naniniwala si Human King na ang kanyang landas ng ebolusyon ay tamang paraan pasulong. Gumamit siya ng Blood Pulse Sutra para linisin at gawing perpekto ang bawat henerasyon. Ganap niyang tinanggal ang lahi ng crystallizer sa loob niya, na isang bagay na nasa loob ng mga gene ng mga tao na nagmula sa mga santuwaryo. Nilinis niya ang dugo ni World King God at Chinshu para magkaroon ng katawan na mayroon siya ngayon. Sa nakikita niya, ang dugo ng crystallizer ay mura at walang halaga. Kung si Hansen ay isang tao mula sa mga santuwaryo, magkakaroon siya ng dugo ng isang crystallizer. Kaya, paano siya makakakuha ng maraming malalakas na anak? Kabanata 3449. Naisip ni Human King, hindi mahalaga kung gaano kalakas ang mga gene ni Hansen. Hindi siya makakapagkompetensya sa pinakamalakas na gene sa universo. Ako lang ang makakapunta sa hakbang na iyon. Ang paraan ng kanyang paningin kay Little Flower ay mas magalang. Ngumiti siya at sabi, sa totoo lang, kung seryoso tayo tungkol sa lahat ng ito, kayo at ang inyong ama na si Hansen ay talagang mga inapo ko. Kayo ay bahagi ng aking dugo. Sa ilang paraan, kayo ang aking mga tagapagmana. Tayo ay pamilya, anuman ang paraan na tingnan mo. Hindi tunay na anak na babae ni Hansen si Bauer. Wala siyang mga gene ng tao sa loob niya. Wala siyang kaugnayan sa inyo. Bakit kayo nagpapatayan para sa isang dayuhan? Ibigay ninyo lang si Bauer, at hindi ko kayo sasaktan. Pagkatapos lahat, ako ang inyong ninuno. Hindi gumalaw ng kahit isang pulgada si Little Flower. Ang banal na lakas sa paligid niya ay lalong lumakas. Ang lugar na sakop ng kanyang lakas ay ganap na linas. Ang liwanag ay nakakapagbawi ng mga tuntunin ng lahat ng sangkap. Ang mga sirang gusali at halaman ay nagbabalik din. Ang sirang gusali ay parang bago muli. Ang mga putol na puno ay gumaling. Parang lahat ay nabubuhay muli. Human King, hindi ko iniintindi kung ikaw ang aking ninuno. Ano man ang iyong iniisip, si Bauer ay ang aking malaking kapatid na babae. Ang pagkakaroon niya ng aking dugo sa kanyang ugat ay walang halaga sa akin. Siya ay ang aking malaking kapatid na babae kahit anuman. Naglakad si Little Flower patungo kay Human King at patuloy na nagsalita, kahit na hindi siya ang aking kapatid, hindi ko hahayaan na ang kanyang magandang ngiti ay kunin ng isang karumal-dumal na lalaki tulad mo. Sa paraan ng ganito, hayaan mong sabihin ko muli, itanggal mo ang iyong maruming kamay sa kanya. Pagkatapos, nagtapon si Little Flower ng isang suntok patungo kay Human King. Isang nakakatakot na, butas na lakas ang nagtagpo sa kamao at naging napakaliwanag. Kung ganun, wala akong pagpipilian. Mayroon kayo ng aking dugo. Papayagan kitang magkaroon ng pagkakataon, ngunit mukhang hindi ninyo pinahahalagahan ang aking kabutihan. Hinawakan ni Human King si Hanlinger. Ang isa pang kamay ay kumapit sa isang kamao. Sinalon niya ang suntok ni Little Flower.
Kaya, ipapakita ko sa inyo ngayon ang kahulugan ng tunay na lakas. Ang itim na kristal na baluti ay nasunog ng dilaw na liwanag ng dilaw na pinto, ngunit ang lakas na inilabas ay nanatiling hindi kapani-paniwala. Ang lakas ng Geno prototype baluti ay may lahat ng kahangahangang aspeto ng mga gene ng buhay. Ang pagkakaroon ng Geno prototype baluti ay nangangahulugang makakagamit ng lahat ng uri ng lakas ng buhay. Maaari itong gawing ebolusyon ang lahat ng gene ng buhay, kaya maaari rin itong sirain at basagin ang lahat ng gene. Ang suntok ni Human King ay may lakas ng Geno prototype baluti. Sa ilalim ng itim na kamao, lahat ay natutunaw at nasisira. Kahit na ang kaluluwa ay naging pinakaprimitibong sangkap. Dalawang kamao ang magbabanggaan sa isang kosmikong pagpapakita ng puwersa at lakas. Ang isa ay itim na parang demonyong uling, samantalang ang isa ay kumikinang na puti na may banal na kinang. May dalawang kamao. Sila ay papunta sa pagbabanggaan sa isa't isa, at tiyak na magbabanggaan sila. Ngunit ang nakakabinging pagpapakita na ito ay hindi lumikha ng isang nakakagulat na tanawin na iginagalang at hinahangaan sa lahat ng kagandahan. Ang tanawin na nilikha ng dalawang kamaong nagtatalo sa isa't isa ay talagang kakaiba. Saan man naroon ang itim na liwanag, ito ay natutunaw at nasisira. Saan man naroon ang puting liwanag, ang mga natunaw na sangkap ay muling isinilang. Dalawang kamao ng magkasalungat na liwanag ang nagtama sa isa't isa, ngunit walang pagsabog. Ang tanawin na nilikha ay mas nakakatakot kaysa sa pagsabog. Nagbago ang mukha ni Human King. Kinain niya ang katawan at kaluluwa ni Chinchu. Bagamat hindi pa niya natapos ang pagsasama, siya ay naging walang talo na. Kahit na si Crepe Myrtle, ang pinuno ng universo, ay hindi mas malakas sa kanya. Sa gitna ng dalawang itim at puting nagtatalong suntok, ang puting kamao at liwanag ni Little Flower ay nakakapigil sa itim na liwanag ng kamao. Pulgada-pulgada, papunta ito kay Human King. Ang lugar ng puting liwanag ay lalong lumalaki habang ang lugar ng itim na liwanag ay lalong lumiliit. Nanginginig ang mga mata ni Human King. Hindi niya matanggap na ang lakas ni Little Flower ay umabot sa antas na iyon. Imposible. Siya ay isang pinaghalong tagapagmana ng ilang crystallizer. Paano niya maaaring makapaglakad sa hakbang na iyon? Nang makita ang nakakapigil na puting liwanag sa loob ng puting liwanag, parang isang bagong mundo. Ang puso ni Human King ay puno ng kalituhan. Hindi niya makuha ang sagot. Pang! Ang katawan ni Human King ay inatake paatras at itinapon palayo. Ang pag-unlad ni Little Flower ay patuloy pa rin. Nagulat si Human King. Ang itim na kristal na baluti sa kanyang kamay ay isang espiritu. Nagbago ang itim na kamao. Naging isang itim at kulay abo na liwanag ito. Ang sinag ng itim at kulay abo ay makakaputol ng anumang bagay. Pinutol nito ang puting kamao ng liwanag ni Little Flower. Lumipas ito sa sona ng puting liwanag. Nagbabaga si Little Flower ng puting liwanag. Pinutol ng itim na liwanag ito, at ang katawan ay pinutol sa kalahati. Malakas ka, ngunit gaano man kalakas ka, ikaw ay isang tagapagmana ko lamang. Nang makita ni Human King na ang katawan ay pinutol sa kalahati, ang katawan ni Little Flower ay bumabagsak sa dalawang magkakaibang paraan. Nanonood si Jian Ran. Hindi siya makapagsalita. Nang makita niya ito, muntik na siyang mahimatay at bumagsak. Sa susunod na segundo, nakita niya ang katawan ni Little Flower, na pinutol sa kalahati, ay ibinalik ng ilang kakaibang lakas. Ito ay muling binuo sa isang nilalang na parang hindi siya nasaktan sa una. Gumalaw si Little Flower ng kanyang mga paa at braso. Tahimik na tiningnan niya si Human King at sabi, huwag nating sabihin na hindi ko alam kung ikaw ang tunay na Human Alpha, ngunit kahit na ikaw ay, ayon sa mga tuntunin ng ebolusyon ng universo, ang mga bagong henerasyon ay palaging mas malakas kaysa sa huli. Dapat na kang itinapon na ngayon. Kumunat ang noo ni Human King. Hindi niya ganap na may pagsama ang Geno prototype baluti at tribute class na lakas, ngunit ang pinsala kanina ay ang unang pagsasama. Kahit na si Crepe Myrtle ay hindi gagamit ng God Body para umatake. Kung ang God Body ay nasira, mahihirapan itong gumaling. Ang katawan ni Little Flower ay pinutol ng kanyang mga lakas ng universo, ngunit nakakagaling pa rin siya. Nagulat ng kaunti si Human King. Ang inyong pamilya ay hindi kailanman nabigo na magpasaya sa akin, sabi ni Human King kay Little Flower habang tiningnan siya. Mayroon pa rin siyang kaunting nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Kung ibibigay ninyo ngayon si Bauer, ipagpapanggap kung wala nang nangyari. Pagkatapos, gagawin kitang estudyante ng Blood Legion. Sa hinaharap, maaari kang maging pinuno ng Blood Legion. Naisip niya na si Bauer ang kailangan niyang alisin, ngunit alam na niya ngayon na sa pamilya ni Hansen, si Bauer ay hindi lamang ang nagdudulot ng banta sa kanya. Ang lakas ni Little Flower ay sapat na para harapin ang kalahati ng mga pinakamahusay na tao sa universo at gawin silang lahat na nanginginig.
Hindi mahalaga kung ikaw ay Blood Legion o hindi. Wala akong interes. Sasabihin ko sa iyo muli, bitawan mo ang aking kapatid na babae. Muli na namang nagbabaga ng puting apoy ang kamao ni Little Flower. Binigyan kita ng pagkakataon, sabi ni Human King. Ang itim na kristal na baluti sa paligid ng kanyang kamay ay naging espiritu muli. Nagtapon siya ng isang suntok patungo kay Little Flower. Ang dibdib ni Little Flower ay tinusok ng kamao, ngunit agad siyang gumaling. Ang kanyang mga hakbang para kay Human King ay hindi tumigil. Kumunat ang noo ni Human King. Sinuntok niya si Little Flower ng walang patid. Gaano man kasaktan si Little Flower, gumagaling siya. Ang mga lakas ng universo ni Human King ay hindi makakasira ng katawan ni Little Flower. Anong uri ng lakas ito? Ang mga mata ni Human King ay parang talam. Tiningnan niya si Little Flower, na ngayon ay parang isang anghel. Malinaw niyang nakita na ang lakas ng anino ng liwanag ay makakaapekto sa katawan ni Little Flower, ngunit ang lakas ng universo ay pinutol ang liwanag ng anghel. Hindi ito nasaktan ng liwanag. Parang ang liwanag ay hindi nag-exist. Mukhang napakakaiba. Sa lakas ni Human King, kahit na ang anino ng liwanag ay isang God Spirit, ang kanyang mga lakas ng universo ay dapat na makakasira nito. Parang ang kanyang lakas ay makakaapekto sa Super God Spirit mode ni Hanlinger. Ngunit ang liwanag ng anghel ni Little Flower ay hindi apektado ng kanya. Hindi maunawaan ni Human King kung ano ang anino ng liwanag na iyon. Nang makita na nasa harap na niya si Little Flower, ang suntok ay papunta na sa kanyang mukha. Gumalaw si Human King ng kanyang mga mata. Ang kanyang ibang kamay ay itinaas ang katawan ni Hanlinger para ilagay siya sa harap ng kamao ni Little Flower. Ay! Kabanata 3450. Gusto lang ni Human King na pigilan si Little Flower. Hindi talaga niya inakala na gagamitin niya si Hanlinger bilang panangga para harangan ang kamao ni Little Flower. Sino ang makakaalam na ang kamao ni Little Flower ay hindi titigil kahit papaano? Tumama ito sa tiyan ni Hanlinger. Ang tiyan ni Hanlinger ay kumikinang ng puting liwanag. Ang katawan ni Little Flower ay may anino ng isang anghel. Sa suntok na iyon, dumaan ito sa katawan ni Hanlinger. Pang! Hinawakan ni Human King ang kamay ni Hanlinger. Inatake siya ng malaking lakas, at naging sanhi ito ng kanyang pag-atres ng kaunti. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang pangalan ng aking Super God Spirit Body ay tinatawag na Holy Spirit Protect. Tulad ng aking pananampalataya, ito ay mayroong layunin na protektahan ang iba. Bumalik si Little Flower sa kanyang kamao. Tiningnan niya si Hanlinger. Ang espiritu na katawan ni Hanlinger ay naging isang Super God Spirit Body. Pagkatapos na isama ang banal na espiritu, agad siyang lumaki. Mula sa isang batang babae, naging isang may sapat na gulang na babae siya. Ang likod ng kanyang mga pakpak ay malawak na nakabukas. Ang kanyang puti, mahabang buhok ay parang talon ng liwanag ng espiritu na bumabagsak at nagpapalakas ng kanyang kinang sa lahat ng bagay. Mukha siyang napakabanal. Paano mo nagagawang apihin ang aking malaking kuya, si Little Flower? Papatayin kita para dito. Ang katawan ni Hanlinger ay naging mas malaki, ngunit ang kanyang mga isip ay hindi nagbago. Siya pa rin ang dating Hanlinger. Ang Holy Spirit Protect ni Little Flower ay para sa proteksyon lamang. Hindi ito magbabago ng pag-uugali ng taong pinoprotektahan. Palalikin lamang nito ang tapang ng kanilang pananampalataya at kanilang isip. Hindi mahalaga kung ang taong pinoprotektahan ay may mabuti o masamang isip. Protektahan sila anuman ang mangyari. Iyon ay dahil ang pag-ibig ay maaaring umiral anuman kung ang isang tao ay mabuti o masama. Tiningnan ni Human King ang napakasigaw na Hanlinger. Gusto niyang sabihin ang isang bagay, ngunit may kislap ng espiritu na liwanag. Nasa harap na ni Human King si Hanlinger, at ang kanyang kamao ay nasa panganan niya. Boom! Ang katawan ni Human King ay parang isang rocket na lumilipad palayo. Uminom siya ng maraming dugo, at ang kanyang kaluluwa ay lubos na nanginginig. Malapit na siyang maging isang sirang tao. Paano posible ito? Lumipad si Human King sa kalawakan. Ang kanyang mga pupil ay lalong lumiliit. Hindi niya matanggap na si Hanlinger ay napakabilis na hindi makareact ang kanyang sariling katawan sa kanyang pag-atake. Ang mga lakas ng pamamahala ni Human King ay sumaikop sa hardin ng kalawakan, ngunit sinira ng suntok ni Hanlinger ito. Ang mga taong dating nagyelo sa kalawakan, kabilang ang mga mula sa God Chaos Party at hardin ng kalawakan ng mga grupo, ay pinalaya. Pagkatapos na silang palayain, tumitingin lamang sila sa kalawakan na may takot na mukha. Nakita nila si Hanlinger, na parang isang banal na espiritu, na gumalaw para bugbugin si Human King. Dahil si Hanlinger ay napakabata, hindi pa siya nag-practice ng mga Geno art. Karaniwan, ang pinakamabuti na gagawin niya ay matuto ng ilang kasanayan sa paglaban gamit ang paa at kamao.
Ngayon, habang si Hanlinger ay galit, ginagamit niya ang kanyang mga kamao at paa para bugbugin ang kanyang kalaban. Ang kanyang mga kasanayan ay pangunahin. Hindi na sila maaaring maging mas pangunahin. Magpapalabas siya ng tuwid na suntok, hook punch, at side punch ang pinakapangunahing pangunahin. Ang kanyang mga kasanayan sa paa ay napakapangunahin na maaaring matutunan ng isang 3 taong gulang. Ngunit ang simpleng pagpapalo at mga kasanayan sa paa na iyon ay bugbugan si Human King sa kalawakan, suntok-suntok, walang tigil. Ang ulo at katawan ni Human King ay sinasaktan ng mga kamao at paa ni Hanlinger. Parang isang laruan na matryoshka si Human King na umiikot sa kalawakan. Ang kanyang magandang mukha ay binugbog at nasira hanggang sa mukha siyang parang baboy. Ang kanyang mga mata, ilong, at bibig ay lahat may dumudugo. Katsa! Ang itim na kristal na baluti, na dating nasunog, ay may malaking bahagi na nahulog dahil sa lakas ng suntok ni Hanlinger. Lahat ay nagulat. Ito ang Human King na kanilang nakikita. Siya ay isang walang talo na nilalang na nagpapasunod sa 33 kalangitan. Kailangan lang niya ng isang suntok para sirain ang mundo. Siya ang uri ng nilalang na maaaring gawing ayaw na makipaglaban ng Geno Hall leader. Walang makakapaniwala na si Human King ay binugbog ni Hanlinger sa ganitong paraan. Ito ang ating bagong pinuno. Tinitingnan ni Ichi si Human King na binugbog ng ganoon, ngunit hindi niya matanggap ang kanyang mga mata. Oh my God! Talaga bang si Little Linger iyan? Napakasigaw ni Tang Xinliu dahil sa pagkagulat. Ano si Little Linger? Iyan ang aking Diyosa, okay. Napakasaya ang hardin ng kalawakan sa pangyayaring ito. Napakasigaw at galit ni Human King sa nangyayari. Sinubukan niyang gumamit ng maraming ibang Geno art. Hindi mahalaga kung ito ay isang oras at kalawakan na Geno art dahil, sa harap ni Hanlinger, walang uri ng Geno art na mukhang gumagana. Ang dalisay at banal na lakas na kanyang ginagamit ay tila binubura ang lahat sa kanyang landas. Para sabihin ng diretso, siya ay simpleng marahas. Ang kanyang dalisay na lakas ay sumaire sa lahat. Kahit na ang reboot class na Geno art ay walang halaga sa harap ng isang tulad ni Hanlinger. Si Human King ay naglakad ng kalahating hakbang pasulong para maabot ang universe class. Mayroon siyang ilang lakas ng universo, ngunit binubugbog pa rin siya ng mga kamao at paa ni Hanlinger. Parang hindi ito ang pinakamalakas na lakas ng universo pagkatapos lahat. At ang lahat ng kanyang ginagamit ay parang salamin lamang. Ang lakas na inilabas ay nagulat ang kanyang kaluluwa. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na kaluluwa, ang mga kaluluwa ng karaniwang nilalang ay masisira pagkatapos ng isang maliit na suntok. Impossible. Impossible. Hindi matanggap ni Human King ang resulta. Matagal na siyang nag-iisip. Nagbigay siya ng maraming pagsisikap sa pagpapaunlad ng isang dalisay na blood pulse para sa bawat henerasyon para ma-purify ang kanyang katawan. Nakaya niyang alisin ang lahat ng masamang crystallizer gene sa kanyang katawan. Ang natira na lamang ay ang malalakas na gene ni na World King God at Jinshu. Dapat na siyang naging pinakamalakas na nilalang sa lahat ng mundo. Ngayon, nalaman niya nang bigla na ang dalawang pinaghalong bata, na pinaniniwalaan niyang may masamang gene, ay maaaring magtulungan para ilabas ang isang lakas na talagang nagulat sa kanyang. Hindi niya matanggap ang lahat ng ito. Ang pagkabigo na iyon ay mas mahirap tanggapin kaysa sa pagkakasugat. Ang mga pinaghalong bata na pinaniniwalaan niyang may masamang gene ay nakakatakot na malakas. Ang lahat ng kanyang taon ng pagsasanay ay walang halaga. Lahat ay walang kabuluhan. Ang lahat ng kanyang sakripisyo para sa Blood Legion ay walang kabuluhan. Hindi. Ang aking landas ay tamang paraan. Ang aking mga gene ay ang pinakamalakas. Kailangan ko lang nalakbayin ang hakbang na iyon. Kung lakbayin ko ang hakbang na iyon, magiging mas malakas ako sa kanya. Ang mga mata ni Human King ay mukhang lila. Hawak niya ang kanyang katawan, na binubugbog ni Hanlinger. Nagbago siya ng pwesto. Ang katawan ni Hanlinger ay napakalakas, ngunit siya ay isang bata lamang. Ang kanyang isip ay hindi tulad ni Human King. Ang dibdib ni Human King ay tinamaan ng suntok. Parang may nasira. Isang dagwang butas ang lumitaw sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang malakas na katawan ay hindi makatiis sa kamao ni Hanlinger. Ang dibdib at puso sa loob ay nakalantad. Lahat ay duguan. Nang makita ito ni Hanlinger, nagulat siya. Siya ay isang bata lamang, at hindi pa niya nasaktan ang sinumang iba. Sa sandaling iyon, nawala ang katawan ni Human King. Oh, hindi. Unang nag-react si Little Flower. Tumakbo siya kay Jianran, ngunit ang kanyang banal na espiritu na katawan ay isinama kay Hanlinger. Huli na para siyang bumalik. Mahina siya. Bago pa niya maabot si Jianran, nasa likod na ni Jianran si Human King. Hinawakan niya ang leeg ni Jianran habang ang isa pang kamay ay sinuntok si Little Flower palayo. Hindi ka marunong. Bitawan mo ang aking ina. Galit si Hanlinger. Lumitaw siya sa harap ni Human King na may pagnanais na sirain ang kanyang mukha.
Itinaas ni Human King si Jianran. Hinaranggan niya bago pa makabalik si Hanlinger sa kanyang kamao. Iwinagayway ni Human King ang isa pang kamay, gumawa ng kulay abo at itim na lakas ng universo na sumabog kay Hanlinger. Inatake nito ang katawan ni Hanlinger palayo. Hindi marangal. Hindi ka marunong ng hiya. Nagulat at galit sina Tang Xinliu at ang lahat ng iba. Kahit na ang maraming nakakatakot na nilalang ng God Chaos Party ay tiningnan ito ng masama. Ginawa na nila ito dati, ngunit siya ang God Chaos Party leader. Ang paggawa niya nito sa harap ng lahat ng iba sa mundo ay mukhang pangit.